uko sa usapin po ng hazing sa Cavite. Attorney, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Yes po, magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig nyo. Salamat to Good sa oras. afternoon. Oh, ganda. Attorney, linawin ko lang para malinaw tayo. Sumuko siya, hindi siya nahuli. Yes po, nag-surrender po siya sa kapulisan sa CIDG. At i-clarify ko lang din po, sumurrender po siya although wala pa naman pong warrant of arrest na in-issue laban sa kanya, laban sa kanila. Yung pag-surrender niya po sa kapulisan, sabi ko nga sa iba na ring interview sa mga nauna, unang-una po para ipakita yung paggalang niya sa rule of law saka sa justice system natin. Pangalawa, bilang pagtugon niya po doon sa panawagan ni Secretary Remulla na makipagtulungan na nga po sa ating mga otoridad. At pangatlo, para po malinis niya na rin yung pangalan niya. Tulad nga na sabi ko sa kanya, kung wala naman siyang tinatago, he must move forward to prove that he is innocent. Yun po. Konting background, no? Alam ko hindi naman pwedeng pangalanan. Baka ho, putaktiin siya sa social media, ano, attorney? Konting background, Yes. siya po estudyante. Anong year po ba? Anong course? Okay. Yung nag-surrender kanina na alleged suspect ay 26 years old, no? So, matagal na siyang graduate nung PNPC. So, unlike dun sa mga ibang suspects na mga estudyante pa, ito po ay matagal ng graduate. And unfortunately, itong katapusan nga ng March, sana ay pasampa na po sana siya ng barko. And this incident happened. So, titignan po natin kung ano pong kakahinatnan nitong kaso. Dahil kung may issue siya ng warrant of arrest, definitely ho, hindi na matutupad yung plano niya at yung pangarap niya na makasampa po ng barko. Okay, siya po ay ngayon pa lang magtatrabaho, pasampa, or nagtatrabaho na rin po? Ngayon pa lang po, pagkatapos niya ho kasi ng gumraduate, matagal na panahon po siyang nagantay para mabigyan ng pagkakataon na makasampa ng barko. Kasi alam naman natin na mahirap din na sumampa ng barko eh. Marami pong proseso na dapat pagdaanan. Yun nga, naka-schedule siya this March. Unfortunately, nangyari nga po itong insidente. Going where, attorney? Hindi sa kinabanggit ng mga magulang niya, but international. Opo. Okay, siya po yung opisyal ho ba ng Taogama? Yung detalye na yan, hindi ko pa natatanong sa kanya because the last time that we talk, ang napag-usapan lang namin is yung pag-surrender niya. Okay. Yeah. Paano ho siya nag-reach out sa inyo, attorney? Like, kamag-anak ba or through friends? Through a common friend, oo. Through a common friend. Siyempre, nung lumabas yung pangalan niya sa social media, sa iba pang pahayagan, nangamba rin po siya sa seguridad niya. No? So, siyempre, nagtagu-tagu ho. But nung naiparating ho sa akin, nung common friend na nandun nga ho sa kanya, I encourage him na sumuko po sa kapulisan. Attorney, na banggit niyo ho talagang nagtago siya? Yes po. Nung kinausap po siyang sumuko, saka lang po siya pumayag na magpakita. Bakit po sa Yes. CIDG niya po napili, attorney? Wala namang particular na dahilan. Actually, noon pa man may balak na siyang sumuko. Kaya lang hindi niya alam kung kanino magre-reach out at kung paano i-arrange yung pag-surrender para rin ma-secure yung yung safety niya, of course. Pwede ho bang pag-usapan ng konti kung hindi naman po okay lang? Nabanggit ho ba niya ano po ang kanyang participation sa hazing? Doon sa extent ng participation niya, that matter, pag-usapan pa namin. But so far, ang naiparating niya lang sa akin is alumni kasi siya nung PNTC, no? Okay. So, nung may ikakandak ko daw na initiation right, someone message him na pumunta nga doon sa initiation right. So, kung pumunta man siya doon or hindi, that fact I have yet to verify pa sa kanya, no? Okay, so
Pero may binanggit ho kasi yung statement nung Taugama attorney, 'di ba? Nasabi nila na hindi kasi to official initiation may impact or nabanggit din ho or napag-usapan na ho ba ninyo ito ng inyo pong client attorney? Yeah, so far hindi pa, and Oo. I cannot comment dun sa sinabi Opo. rin nung Mm. sino ba nagsabi nun na May hindi daw actually may statement sila na inilabas. yeah, okay. Oo. Hindi ko pa kasi nabasa yung ano, Mm. yung statement na yon. So Mm. I cannot comment on that, Mm. whether it is true or Official, oo, not. oo, oo. No? Oh, attorney, nakakatanggap ba si client ng death threat? Wala naman siya nabanggit sa akin. But for personal reasons, syempre, the fact na mapangalanan ka ng secretary Mm. ng Mm. DILG na isa ka sa mga suspect, malaking bagay yun, no? To be bothered about your safety and Mm. security, Mm. no? Mm. Mm. And yun nga, tulad ng alam nyo, may panawagan sa Mm. Mm. kanila na Mm. subuko. Opo. They were given three days, no, to Mm. Mm. surrender, and fortunately umabot siya sa ika-third day, no, Mm. because he surrendered yesterday Mm. evening around 6 to 7 p.m. Mm. Okay. May kaso na ho bang inihahanda or kasama ho ba siya sa may mga pagkakaalam nilang attorney may nauna na bang na-file na kaso kasama ho ba siya doon? Yeah, based sa mga news articles na nabasa ko, nagsampa na ng kaso yung father ni Mr. Alcedo, Mm. no? But dun sa question mo kung kasama ba Oo, oo. siya yung nag-surrender na ah, suspect, kung kasama siya doon sa respondent, that we have yet to verify pa kasi ang mangyayari dyan is Mm. Mm. magpapadala pa naman yung piskalya ng subpoena for the respondents to file their counter affidavit. Mm. That's the only time na malalaman natin kung sino-sino yung mga nakapangalan doon as respondents. Okay. Attorney, Yeah. as a lawyer, tama po ba no kapag o sige binigyan siya ng may kaso siya nakapagpiyansa, hindi pa rin talaga pwedeng sumakay ng barko no? Malabo na. Ah, kung ganyan kasi kailangan niya ng ano unang-una pala, no, lalo na to kung may namatay Oo. doon sa hazing, ang penalty kasi niyan is reclusion Tama, perpetua. oo. So it's Walang bail. non-bailable Oo. offense, no? Of course, may mga exception diyan. Kailangan Mm. patunayan pa na mahina yung ebidensya ng prosecution. Then that's Mm. the time lang na i-admit sa bail yung Mm. mga akusado, Mm. no? So assuming na makapag-post ng bail yung mga akusado, Oo. kailangan pa rin mo ng permiso sa korte Oo na nga. payagan sila abroad. Lalo na kung Mm. sa isang seaman, may kontrata ho yan usually, Mm. di ba? 6 months, 8 months. Mm. Minsan kailangan ng participation ng mga akusado during Mm. trial. Yes, yes. So Oo. baka sa factor na yun, medyo mahihirapan ho. Attorney, kumusta ho yung client ho ninyo, no? After how many days? I mean, nung Yeah. nagkausap, ano ba, umiyak, may pagsisisi, ano ho ba? Well, unang-una, nalungkot siya sa pangyayari dahil nung nalaman niya ngang namatay si Mr. Alcedo, no. Katulad niya rin naman 'yon na isang anak na pareho Mm. silang may pangarap sa buhay, no. Nagsisisi rin, of course, dahil personal may sarili siyang pangarap tapos hindi niya na matutupad. May mga pagsisisi rin. Siyempre bilang anak, feeling niya nabigo niya yung mga magulang niya. Siyempre may plano para sa kanya eh. And tulad nga ng sabi ko kanina, paalis na sana siya itong katapusan ng Marso. Kaya lang dahil sa nangyari, hindi na po matutuloy yun or matutupad. Mm. Now, nasa maayos naman siyang kalagayan ngayon. He was treated rightfully by the officers of CIDG. Mm. Tulad nga nung sinabi ko rin kanina, hindi naman siya kinulong dahil Walang wala warrant. pa namang warrant of arrest against him. So for safekeeping lang talaga. Mm. So kanina after siya kuhaan ng salaysay, he was turned over to the General Trias Police Station. No? Mm. Are you planning to make him like a star witness ba? Or ano ba yung ganun, attorney, di ba? Kung least Yeah, guilty sa situation. the Yes, least yes. guilty kung mag-a-apply siya ng Mm. witness protection Oo. program. That's one of our many options, no. Mm. But as of now,
hihintayin muna namin talaga yung kopya ng reklamo laban sa kanya. Mm-mm. Total na i-file naman na yun sa piskalya. Hihintayin na lang po namin yung subpoena. Mm-mm. Attorney, ano po ang inyong mensahe? Ang ganda ho ng nung nabanggit niya, no, inamin niyo na nalungkot siya, may pagsisisi kasi may kinabukasan siya, may inaasahan ng kanyang magulang sa kanya, no? Ang gandang message sa mga kabataan din ngayon. Attorney, ano po ang inyong mensahe sa mga nakikinig ngayon? And sabi ko nga sa inyo, pakabutak-putaktiin ng galit ng publiko yung inyo pong kliyente. Yeah, oo. Actually, yung galit ng publiko, nakikita ko nga sa mga comments, no, doon sa litrato niya na nag-circulate ngayon sa social media. Pero yun nga, humihingi rin kami ng pangunawa dahil hangga't hindi pa naman napapatunayan na nagkasala siya, may karapatan pa rin siyang ipagpalagay na inosente po siya. Mm-mm. Dahil nasa saligang batas naman po yun. But of course, we understand the sentiment of the public dahil nga may namatay ho na isang bata na 19 years old, no. Ang panawagan or mensahe ko lang din po sa ibang estudyante ay huwag na hong sumali sa mga iba't ibang fraternities, no. Mm-mm. Dahil magpustasa panganib po yun unang-una nung kanilang buhay. Pangalawa po, nung mga pangarap din ho nila sa buhay dahil kung mag-undergo ho sila ng mga hazing, no, Opo. ay may mga pagkakataon ho talagang gano'n na minsan nasosobrahan ho sa physical contact, nauuwi po sa pagkamatay, no. Mm-mm. So, mas maganda ho maiwasan na yung pagsali sa mga gano'n, mag-focus na lang ho sila sa pag-aaral nila o kung paano nila maabot yung pangarap po nila. Opo. Nakipag-ugnayan na raw po kayo, attorney, sa pamilya ho ng biktima? Or sila? Sa ngayon ho, wala pa po kaming personal na pakikipag-ugnayan sa pamilya ho ng biktima. I think it's not timely, no, for now na makipag-ugnayan sa kanila kasi unang-una po nagdadalamhati pa ho sila. Of course, nasa height pa po sila ng kanilang emotions. So, but definitely after a week or on the coming days, we will reach out, no, kung paano po aayusin. May tanong lang ho, pakitanong kay attorney, wala ba siyang fraternity? Attorney, wala ba raw fraternity? Napunta na sa'yo. Wala ka bang fraternity, attorney? Wala. Ayan, itinanong ka na tuloy, attorney, pakitanong mo sa kanya, wala siyang frat. Attorney, maraming salamat sa oras. Mabuhay po kayo. Thank you sa Thank you. pagkakataon po Okay. na nakausap kayo. Maraming Sige, salamat. sige. Thank you. Salamat.